The visit lasted for an hour, so it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano po yung kinuwento niya tungkol dun sa nangyaring initial appearance kanina? Hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes. VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. VP, what's the plan now? The next hearing is September 23 pa. How will the family prepare for this? May rotation ba? Okay. So I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the president said and what the president wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet. But I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. BP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba siya sa inyo? Ulitin mo. Sa usapan nyo ni PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Yeah. Okay. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, "Do not leave the country. Do not leave the Philippines." And so I told him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. And yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel. And there will be meetings with... we had a meeting with him yesterday. And then we will have a meeting in person when he arrives this weekend. And how many? Is it Nicholas Kaufman? Okay. Yes, the president already appointed. Yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Ma'am, let me just go back to what he said to you, telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it? And if you can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you a travel authority until April 30 in several countries. Yes. Ano po kaya yun, ma'am? Ano yung reason for the travel? My travel? Yeah. The moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Airlift Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we didn't know. So we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So we had to apply for travel authority for countries because I did not know
how I will be able to travel. Okay, So, hindi siya necessarily pupuntahan VP or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no. No Because naman. at the time, I did not know also how long Right. was I gonna be, how long was I gonna be, yes, wherever he is. So we applied for until April 30. But it doesn't mean that I will be here until April 30. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Did he explain his concerns why you shouldn't, leave the Philippines? He said that yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines, talking to the legal team, and then. Yes, so I just need next of kin to come here, and everyone's applying for visa right now. Pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of, your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that yes, I know what I have to do, and that I just need to set up something here in The Hague, and then I will immediately go back to the Philippines. VP, Isa-isa po. any comment po, VP? What was the disposition po and demeanor of the president when you saw him? And were you able to see po yung detention center, detention area po ni former president? No, I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area, visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food, and then he said yes. Well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food. Specific po? Kuan man gud na sa Bisaya ba kanang Bulan. bulan o kanang sa ganin paksiw. Paksiw na isda. Kaya na muna. Kaya. Kaya. Inununan, ya. Dili na yung paksiw, inununan. VP, Sige po. VP, inununan. any comment po doon sa plano ng mga otoridad na i-raid po yung tahanan ng mga Duterte sa Davao City? Ito ba ay makonsider nyo na part of para pabagsakin ng mga Duterte family? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, of all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables, and then just allow them to do the search, and then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well, because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template. So I told them that it's pointless. It's pointless to fight. So just allow it to happen. It doesn't
mean that that search is illegal, but then I told them that no one should be hurt, no one should resist, just allow them to do whatever that is illegal. Ma'am, any comment po doon sa sinabi ni PCOU si Castro na walang kidnapping na nangyari sa lahat po ay may papeles tungkol po sa pag-aresto kay PRRD? Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? Interim. Release, That is sorry. something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen din. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. VP, mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. Mag-English pa ako, sir? Yes. Okay. Kasi, Bisaya! Saya na lang. Bisaya! Tagalog lang, Tagalog. Okay, VP. Okay. Sige. Gadget lang, ha? Gadget lang. I'll start with, first off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our country. Do you still have your flowers? Why is it? Because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime just to say thank you to those who took time to buy flowers. They know I love flowers, so thank you. Ma'am, how is this helping? Address na tayo. Now, she will now address the Filipino community. Harap ka na dito, VP. Dito sa Okay, because this is the media. Okay? Lalo ko question, ma'am. So, Sa isa muna tayo. Sa may nakahilak siya sa Nepal sa papa. Ito po. Ma'am, dito. Duterte!
I don't think na. Guwapa ni Mamay! Guwapa! Oh, so drop muna tayo. May ano tayo doon, ma'am? Yung Wait. Sino mag-guide? Mag-guide. Paano ka? Sandali. Sandali po. Tayo muna kayo dyan. Tayo muna kayo dyan sa taas para makita. You have to get who's going there. Ay, nagsaka kayo para makapansin. ma'am, excuse ang daw, ma'am. Excuse ang daw. Para makatayo sa namin din. James, ang Mike James. Madam kay Guwapa. Pa-share po ng live. Guys, stop pushing. Ayan, sir. Okay na? Ma'am, okay na ma'am. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sa inyong pagpapakita ng suporta dito. At sa ating mga kababayan na nandun sa Pilipinas, nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila na galit. At sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan, napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Galing ng Belgium. Germany! Galing ng London. Germany! Ayong mga seaman. Mga seaman natin. Mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika. At kanina, meron akong nakausap na maliit na grupo dito, kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyong pabayaan. Euro is nothing without our ex-president! Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi ko gusto makipagsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin, napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. Pagalitan ng mga asawa!
At meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Ma'am, para muna sa mga tao sa Pilipinas, para sa pamilya. Mahal ko kayo. Kaya meron po kaming imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama natin na kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Location mo. Dito po, sa Netherlands. Hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague. Pero dito siya sa Netherlands. Saan siya yan? Saan po siya i-post, ma'am? Asa siya i-post? Asa siya? Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders. Yes, ma'am. Iba't iba Okay, good. Sige. Okay, that's nice. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila. Suporta! At kahit umuulan ay hindi kayo umaalis. Para po sa mga Pilipino sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko lang ulitin kasi kanina masyadong malayo yung iba. Hindi ninyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte. Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Yes! Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon ang sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Nagulat nila sa gawas! Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! Ganun lang, nalimutan ko. Papawayo na nato. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yon. Kasi, alam nyo yon, para hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya,
Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, eh di umiyak ka din. So usual na, alam niyo na, yung sense of humor. Sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Yun ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak, parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala. Kain special shout out sa naghahawak ng ating speaker dahil Yes, ma'am. magkakaintindihan dito kung wala si Sir. Gikan na Samua, ma'am. Sa Germany pa nagika. Samua na. So, gikan daw na sa Germany. Samu Restaurant. Daghang salamat. Unsa ang pangalan sa restaurant? El Sol Restaurant sa Berlin. El Sol Restaurant, ma'am. El Sol Restaurant sa Berlin. Yes, ma'am. El Sol Restaurant sa Berlin. Let's go! Yes, oo. Siguro when we meet sa 23, pangutana din may tanong dito about sa birthday ni President Duterte sa March 28. Siguro, pag nakita-kita tayo sa 23, it will be a very casual meet and greet para sa inyong lahat. I'm sure gusto ninyo ng mga chismis. Pero isa din sa isa din pinuod na no mga chismis talaga mo. Grabe ka chismis sa mga Pilipino. Naman! Daghan sa magsilingan, mag-away tungkol sa chismis. Daghan ang madala sa barangay tungkol kay nag-away sa intriga. Yes, ma'am. So, manang sana ako ang birthday. So, sa 23, maybe we can discuss what you want to do sa March 28. Celebrate the birthday. Kailangan ko uwi.
ko din alam kasi hindi ko nakausap ang doktor na nakiusap ako kanina kung pwede bang umupo kami, nandiyan si President Duterte, ako at yung doktor para lang mapag-usapan kung ano ang plano ng doktor. Pero hindi kasi ganun kadali doon sa loob yung mga ganun na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Kasi alam niyo naman si PRD, macho yung, macho yung image niya, di ba? Lalaking lalaki na magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi nagpapacheck. Sino ang ganun ang tatay? Diretso na lang nag-stage 4 cancer dahil simula nung pinanganak siya hanggang nagkasakit siya, hindi siya nagpa-check up. So, sabi ko sa kanya, huwag mong itago kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor. At tinanong ko naman, ma'am, sabi ko, 24 hours ba ang doktor ninyo? Sabi naman sa akin, no security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre yung healthcare personnel ay 24 hours din. Yes, po ka ba na maging presidente? Ang akin na kasi fear ko, do we still have a country by 2028? Going right now, hindi ko alam, palubog ng palubog. Ma'am Sara, we need you! Ma'am, next week na, presidente ka na sana. Pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Dahil, makikita nyo na lahat ng bagay ay merong purpose. Hindi nyo kaagad siya nakikita. Hindi nyo kaagad siya nakikita the moment na nangyayari siya. Pero kapag nangyari na yung bagay o yung purpose para sa ginawa sa iyo ng tadhana o ng Diyos, ay maiintindihan mo na kung ano yung plano niya. Bigyan ko kayo ng example ng ganito, na sinasabi ko, everything has a purpose. Yes. Last year, nabalitaan nyo yung nagbiyahe ako ng Munich, di ba? Yung binanatan nila ako ng binanatan, dahil nagbiyahe ako papuntang Munich. Ang anak ko, nagsabi siya sa akin, Mama, gusto ko manood ng Taylor Swift concert. Di ba pila yung magbibili ng ticket sa online? So sabi ko sa kanya, mag-strategize ka. Sabi ko, doon ka pumila sa tingin mo, kukunti lang ang doon sa Singapore. So sabi ko sa kanya, sa tingin ko, konti lang ang pipila sa Munich. So sabi ko sa kanya, mga tinitaw mo. Guwapa! Guwapa! Nakita naman ang tulo ko sila. God, kabuk na akong lugaran nito. Darating tayo sa skincare, ha? Ito muna. Usapan pa natin ng Diyos. At yung mga
plano niya sa buhay natin. So sabi ko sa kanya, sa Munich ka pumila. So pumila ang anak ko sa Munich. And true enough, nanalo siya sa ticket, sa pila. So nabigyan siya ng ticket. At yun ang time na nag-apply kami ng Schengen visa. So, nabigyan ako ng Schengen visa na valid until ngayon. That is the reason na mag-isa ako dito ngayon. Dahil lahat sila walang Schengen visa. Ako lang ang nagkaroon na, ako lang ang may Schengen. That is good. Hindi ma'am, I'm here as a tourist. I use the ordinary passport. So, bawal mo magsalita ang turista dito ng No! skincare. Skincare. Unang-una, kailangan nyo ng sunblock. So, ang sunblock ko ay yung sunstick ng Nature Republic Korea brand. Yan yung unang ilalagay. Nature Republic na sunstick. Pagkatapos, ang susunod na nilalagay ko is yung natural tan ng Revlon. Face powder. So yan yung nilalagay ko. Tapos, ang ginamit ko na eyeshadow, Nature Republic din. Wala ko kasagot pa. Ano na? Huwag hindi inyo i-absenan. Rason kung bakit kayo nag-absent. Ang kilay ay espresso, color ng nakalimutan ko. I-record na ninyo! I-record na ninyo! Nakalimutan ko yung color niya. Ang lipstick Tapos ang lipstick ay Estee Lauder. VP, kumusta ang muskitero? Ma'am, nagdala kang muskitero para kay VP Andy? Wala niyang request. Muskitero. Na ako sa balay! Na ako sa balay! Mosquito net, no? Mosquitero. Wala niya gi-request. Nag-request siya o katong iyahang mga
Hindi rin pwede mga kotse dyan eh. So dito nga, gagawa tayo ng corridor, ha? Ako ang magsasalita para mag-corridor, ha? We would like to donate a sculpture from next week. Okay. And we would like to know I'll give you my number. Sa bundok. Dapat sa bundok. +63 Sa dapit. 917 O, saka kung Sara. 539 Stage. 80 Lahat. 96 Huwag na ako sa Harry. I will Baka hindi na matapos, ma'am. proposal ideas, Yes. and then you can say if it's a good idea. Okay. Yes or no. Okay. Thank you. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay, sinasabi ko, wala na lang ito sa opisina. Ano ba ang kanya mundo, ang mga kontra nito sa akin? Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay automatic na ang boto natin. Yes! Tingnan din natin kung ano ba ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Hindi dahil anak ni Rodrigo Duterte yan ay automatic ang boto. Tingnan niyo din ako. Ano ba ang magagawa niya bago ninyo ibigay ang boto ninyo? That is the way to end political dynasties. Yes! That's true. Paano ang kailangan natin gawin moving forward? Gusto ko man na gumawa tayo ng time machine. Diba? Kini ha, tinuod lang. Nauna gid ko ani pirmi sa ako ang kahimtang. Iniisip ko talaga lagi yung pinagdadaanan ko. Iniisip ko, kung babalik ako at hindi ako tumakbong president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, nanalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. And mayor lang ako nun. So ibig sabihin, wala akong office na pwedeng panghawakan. Dahil napakadali sa kanila, kung nakikita ninyo, ilan na ang mga mayors ngayon, nakalaban nila, na sinususpend nila, tinatanggal nila sa pwesto. Kinsay taga Cebu din eh. Kami! Taga-Davao yan! Taga-Davao din yan! Taga-Davao na! Taga-Davao na! Tanggal nila. Taga-Davao! Cebu. Kung babalik ako, ganun din. Nanalo ang yellow, nanalo ang pink. Mayor ako. Tumakbo ako, naging vice president ako. At hinabol nila si President Duterte. Pero, vice president ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Yes! Dahil kailangan nila akong alisin sa pwesto para magawa nila Ang gusto nilang gawin. ang kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. So yun ay, yan ang ating kailangan gawin moving forward. Yes sir, question. Ma'am, kanina sinasabi niyo purpose. Ano sa tingin niyo ang purpose ito pagdala dito kay dating Pangulong Duterte? Ano ang purpose? Pero kanina po sinasabi ninyo everything has a reason at meron po mga purpose sa mga bagay. Sa tingin niyo po ano po ang purpose, ano po ang reason nitong Purpose na nangyari ito sa buhay niya. Opo. Well, yan ang hindi ko pa, I have not reflected on it yet. It is his life. So I think he should be the one to sit down and think what is my takeaway Sa inyo po, on ano what po- happened ano- and how can I move forward and learn from this experience. Sa inyo po ano pong purpose nito, Miss ma'am? Universe yun ang sagot ko. Follow-up question, please. Sa tingin po niyo, ano pong purpose nito sa inyo naman? Ay, good up po sa Ah. Share po ng live mga I think I would always say that I am a very resilient person. In fact, ang pinakauna na sinabi ng kasama ko sa akin, hindi pa kita nakita umiyak. So,
ang lagi kong, from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague, I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Ma'am, kanina po meron din po dito mga Pilipino na hindi naman po sumusuporta sa dating Pangulo at nagkilos protesta din po sila kanina. Ano po ang inyong komento sa kanila? Sa mga hindi po sumusuporta nagprotesta dito kanina. Yes, sir. I have been always respectful of the right of a person to freedom of speech and expression. When I was mayor, I never suppressed the Makabayan bloc sa kanilang mga gusto sabihin sa aming mga daan. So, if you can check what happened in Davao City when I was mayor. Ay, taga Davao Ako ang number one kontra sa kanila, but I never suppressed their right to freedom of speech and expression. I do not agree with them, but that is their right. Kasi lagi naman natin sinasabi, di ba, na you cannot control what they will say about you, but you can control how you react to what they say about you. Madam! Dito ka! Bibi! Iligan City! Present! Digustay! Attendance tayo, ha? Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan. Ilocano meron! May Ilocano! Digustay! Isabela! Isabela. Ay, may Pampanga dito. Okay. Digustay! May Bicol! Dami. Negros! Dili ko busog ni Tacloban Leyte. Ayan na. Tagaparang mi! Isuko ng live. From all over the world. Kaya basta lansar, medyo tagay ha! Lansar tagay! Batangas o? Nag-iisa. Ano ka na dungog? Tama ka ka! Tabaw mo! Kung makamaliit siya, no, ng mga Bisaya. I love Bisaya. I have a lot of friends. Pag makato nagminlanaw sa di na nakagawas pa kuwi. Suka!
Bibi na ako'y jacket. Tugnaw ka, day! Ako'y extra jacket ni Rina! Ako'y extra jacket ni Rina! Bibi! Yes. Ako'y jacket na lang Ulitin sa ko inyo. ang aming mga pagpapasalamat. Kadyon lang ha. Kadyon lang. Kanang pwede ba na kibalo ko tagan sa inyo ang alam ko na marami sa inyo ang nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto din ninyo na magpicturan tayo. Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkagulo. Anyway, kahit nasa dulo ka ng pila, or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. So it doesn't matter kung matagalan o mas mabilis ang picturean natin dahil nandito naman na kayo, nag-absent na kayo. Okay, ulitin ko. Aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Ay, si Robin. Pero napakahalaga Ay, si Robin Padilla. na Ayun si Robin. suportahan, mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan Kita niyo si at Senator kanyang Robin Padilla. kanyang kalambuan. Shout out sa Sa Digos, Tagalog. day! Shout out sa Digos, day! Shout out sa